5 taon na ang nakalipas nang mawala ang 14 na taong gulang na anak ng kapitbahay kong si Charles. Ipinaalam niya ito sa pulis at lumabas pa sa balita. Nakikiramay kami ng asawa ko at inaalok ng tulong sa kanila. Habang tumatagal na walang balita, inisip namin na baka tinanggap na nila ang pinakamalungkot na posibilidad. Minsan ay iniimbita kami ng mag-asawa sa mga barbecue sa bakuran nila, pero napansin namin na hindi na sila pareho. Mas tahimik si Kathy, ang asawa ni Charles, at mas halata ang pagka-awkward ni Charles. Naiintindihan namin ito dahil sa pagkawala ng anak nila. Lumapit sa akin si Charles habang nagtatapon ako ng basura at humiram ng pala. Kinuha ko agad ang pinakamagandang pala ko at binigay sa kanya. Sabi niya, gagamitin lang niya sa bakuran at ibabalik kinabukasan. Nang umakyat ako sa taas ng bahay namin, nakita ko siyang naghuhukay ng malaking butas sa bakuran nila. Nag-alok akong tumulong pero tinanggihan niya at nagmamadaling sinabing ako'y umalis. Dahil sa kakaibang kilos niya, sinunod ko na lang siya at bumalik sa bahay. Pero sinilip ko ulit siya mula sa bintana at nakita ko siyang patuloy na naghuhukay. Bandang 1:30 ng madaling araw, narinig ko ulit ang tunog ng pala sa labas. Bumaba ako ng tahimik at sumilip sa bakuran nila. Nakita ko siyang naghuhukay pa rin at may nakita akong maliit na bahagi ng itim na plastic na nakalabas mula sa hukay. Nagdalawang isip akong tingnan kung ano ang laman ng plastic, pero bumalik na lang ako sa amin. Kinabukasan, ang unang ginawa ko ay sumilip sa bintana. Nakita kong natabunan na ang hukay at wala na ang SUV ni Charles sa driveway. Nasa kalsada na ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari nung gabing yon, pero natatakot akong isipin na baka nga bangkay ng anak niya ang nakita ko. Hindi na binalik ni Charles ang pala ko at iniiwasan niya ako. Kahapon, nakita kong nakatingin siya sa akin mula sa bintana nila. Nang makita niya ako, bigla niyang isinara ang kortina. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero takot na takot ako. Nakatira ako sa unang bahay namin noong 15 taong gulang ako. Ilang buwan bago kami lumipat. Hindi kami masyadong nakikipag-usap sa mga kapitbahay. May 2 batang lalaki sa katabi naming bahay na halos hindi namin nakausap. Isang araw, lumapit si Todd, isa sa mga bata, at nagtanong kung totoo bang lilipat na kami. Pinayagan niya akong sumama sa kanila kinabukasan para maglaro ng baril-barilan sa gubat malapit sa ilog. Pumayag ako at sumama ang kapatid kong lalaki na 5 taon ang tanda ko. Pagdating namin sa gubat, nakita ko na seryoso sila sa paglalaro na tila kakaiba. Nang ipakita sa amin ni Todd ang mga baril, sabi niya na hindi ito BB guns, kundi totoong baril. Natakot ako at ibinalik ang baril sa bag. Sinabing hindi kami komportable at umalis na kami. Kinagabihan, nagising ako dahil may malamig na hangin sa mukha ko. Nakita kong bukas ang bintana ko at may matigas na bagay na nakatapat sa ulo ko. Si Todd pala, may baril sa likod ng ulo ko. Sinabihan akong huwag magsusumbong sa kahit sino, lalo na sa tatay niya. Natakot ako at tumuo na lang. Mula noon, lagi kong nakikita sila Todd or Eric na nakasilip sa bintana nila, tinitingnan ang kwarto ko o ng kapatid ko. Nang isang gabi, binato ni Todd ang bintana ko at nang buksan ko ito, tinutukan niya ako ng baril, tinawanan nila ako at tinawag akong duwag. Swerte na lang at lumipat na kami agad pagkatapos ng mga pangyayari na yon. 2 linggo lang ang nakalipas, may nangyari sa akin sa bago kong bahay. Nakakatakot ang mga kapitbahay ko, lalo na ang mga nakatira sa kabilang bahay. Ang isa ay isang matandang babae na parang wala sa sarili at ang isa naman ay may problema sa isip. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sa ingay nila. Pumunta ako sa bahay nila para magreklamo, pero tinanggihan ako ng matandang babae at sinara ang pinto. Pagbalik ko sa bahay, tumahimik na sila at nakatulog ako. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako at narinig ko na may gumagalaw sa loob ng bahay ko. Nang buksan ko ang ilaw ng cellphone ko, nakita ko ang mukha ng babaeng may sira sa isip sa gilid ng kama ko. Sinigawan ko siya at tumakbo ako palabas ng kwarto. Tinawag ko ang pulis at dinampot nila ang babae. Sinabi sa akin ng pulis na pwede akong maghain ng kaso, pero nagpasya akong huwag na lang. Simula noon, nararamdaman ko na kinamumuhian ako ng matandang babae. Pagkatapos ng insidente sa bahay ko, lagi akong nagiging alisto sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin ng matandang babae. Lagi ko siyang nakikita sa bintana ng bahay nila, nakatingin sa akin na para bang may galit.
Tuwing gabi, pakiramdam ko'y binabantayan niya ako at natatakot ako tuwing naririnig ko ang kahit anong ingay sa bahay. Isang gabi, bumalik ako sa bahay matapos mag-overtime sa trabaho. Mga 10:00 na ng gabi noon. Tahimik sa paligid, pero pagdating ko sa tapat ng bahay, nakita kong may kakaiba. Ang ilaw sa bahay ng kapitbahay ay bukas lahat, kahit na lagi silang madilim kapag ganitong oras. Naramdaman kong parang may kakaibang nangyayari, pero pinilit kong huwag mag-isip ng masama. Pumasok ako sa bahay at siniguradong nakasara lahat ng pinto at bintana. Habang naghahanda akong matulog, narinig ko na naman ang pamilyar na ingay sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip. Nakita ko ang matandang babae na lumabas ng bahay nila. May dalang malaking bag. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay nila, pero hindi ko na siya nasundan ng tingin dahil madilim na. Kinabahan ako sa nakita ko. Naalala ko ang nangyari dati kay Charles at sa asawa niya, at parang may koneksyon ang nararamdaman kong kaba. Kinabukasan, nagpasya akong sumilip sa likod ng bahay ko para tingnan kung ano ang ginagawa ng matanda. Wala akong nakita, pero napansin kong may bagong hukay sa lupa malapit sa bakuran nila. Hindi ko na muling itinuloy ang pag-usisa at bumalik na lang ako sa loob ng bahay, pero alam kong may mali. Natatakot akong baka may masamang nangyari o may masamang mangyayari pa. Nagsimula akong mag-isip ng mga paraan para makaalis sa lugar na yun. Hindi na ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Parang lagi kong naririnig ang mga ingay na yon sa bahay at lagi kong iniisip na baka bumalik ang babaeng yun sa bahay ko. Isang gabi, nagising ako ng hating gabi. Hindi ko alam kung ano ang nagpagising sa akin, pero ramdam kong may kakaiba. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa hindi ko inaasahan, nakita kong may mga pulis na nasa labas ng bahay ng kapitbahay. Maraming sasakyan ng pulis at ambulansya ang nakaparada. Nagdulot ito ng takot at kaba sa akin. Lumabas ako ng bahay para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa labas, narinig ko ang usapan ng mga pulis. Tinanong ko ang isa sa kanila kung ano ang nangyari, pero hindi sila masyadong nagsasalita. Ang sabi lang nila, may natuklasan sila sa bakuran ng kapitbahay ko. Hindi ko na pinilit pang magtanong at bumalik na lang ako sa bahay. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa loob ng bahay ng kapitbahay, pero pagkatapos ng gabing iyon, nawala na ang matandang babae at ang babaeng may sakit sa isip. Lumipas ang ilang araw, wala nang tao sa bahay nila. Walang ingay, walang galit na tingin mula sa bintana. Tahimik na muli ang paligid, pero alam kong hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari. Pinag-iisipan ko na kung dapat ba akong lumipat ng bahay. Hindi ko kayang magpanggap na ligtas ako sa lugar na ito. Maraming bagay na nakakatakot at hindi ko may paliwanag. At alam kong hindi ako mapapanatag hanggat nandito pa ako. Hanggang sa makahanap ako ng bagong matitirhan, lagi akong mag-iingat. Alam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati.